ninyo ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at maging magiliw sa isa't isa. Mauna kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Maging masipag kayo, hindi tamad. Maging masigasig kayo dahil sa banal na Espiritu. Magpaalipin kayo para kay Jehovah. Magsaya kayo dahil sa pag-asa ninyo. Magtiis kayo habang nagdurusa. Magmatyaga kayo sa pananalangin. Magbigay kayo sa mga alagad ayon sa pangangailangan nila. Maging mapagpatuloy kayo. Maraming salamat. Sister Abigail Marquez, ayon sa tanong sa 9, ano daw yung matututuhan natin sa Roma 12, versikulo 9 hanggang 13 tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa isa't isa? Ang payo po ng Bible, don't wait, take the lead. Pinapasigla po tayo ng nakaulat sa Roma 12, 9-13 na mauna po tayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba. Kaya tayo po dapat ang unang kikilos para magpakita ng madilim na pag-ibig sa iba. Marami pong paraan para magawa natin yan, gaya ng pagpapatawad sa iba, pagiging mapagpatuloy, at pagiging mapagbigay. Malaki po yung may tutulong nito para magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa mga kapatid. Maganda yung sagot ninyo. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Ngayon, tawagin natin si Brother Romel Cordoba para sagutin yung tanong sa number 10. Paano tayo magiging masipag pagdating sa pagpapakita ng paggalang sa iba? Upang maging masipag tayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba, ito yung turo ng Kawikaan Kabanata 3, talata 27 at 28, na maging maagap at bukas palad tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Kung may kakayahan tayong tumulong, hindi natin dapat ipagkait o ipagpaliban ito. Sa halip, kumilos agad tayo upang ipakita natin ang ating paggalang at ang pagmamalasakit natin sa iba. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang ating paggalang at ang pag-ibig natin sa iba na siyang inaasahan sa atin bilang mga lingkod ng Diyos na Jehovah. Tama, sangayon kami sa magandang sagot. Napansin niyo po ba yung larawan dyan sa ating magazine? Ano kaya itinuturo niyan at naaral para sa atin sa ngayon? Bueno, ipapaliwanag yan ni Sister Elizabeth Campo. Makikita natin sa picture ang isang brother na umakyat sa hagdan at inaalis ang mga dahon sa gutter ng bahay ng isang may edad na brother. Dito natin makita na ang brother, ikinapit niya yung sinabi ng unang Juan 3:17-18 na ipakita natin ang ating pag-ibig at paggalang sa iba, hindi sa salita o sa gawa at katotohanan. Sa tulad ng paraan, bilang lingkod ni Jehovah, kapag nakakita tayo ng iba na nangailangan ng tulong, gawin natin ang ating makakaya na tumulong at huwag natin ipakait iyon or ipagliban pa upang maipakita natin ang ating pag-ibig at paggalang sa iba. Eksakto po. Ang ganda po ng obserbasyon po ninyo at maraming salamat sa pagkakapit sa larawan. Salamat po. So, dadako tayo sa tanong sa number 11. Sister Princess Langido, pwedeng pakisagot yung ano ang makatutulong sa atin na maging mas malapit sa isa't isa? Ang pinakamagandang paraan po para mapalapit sa iba ay ang advice sa Colosas 3:13 na lubusang patawarin ang mga nakasakit sa atin. Kung minsan, mahirap pong sundin ang payo na yan, lalo na kapag nasaktan talaga tayo. Pero binanggit po ng Efeso 4:27 na kung hindi tayo magpapatawad, binibigyan natin ng oportunidad si Satanas na magasik ng hindi pagkakasundo sa gitna ng kongregasyon. At dahil po dito ay posibleng masira ang magandang kaugnayan natin sa mga kapatid. Bukod po doon, marurumihan din yung dalisay na pagsamba. Kaya kapag sinisikap po natin na sundin ang advice ni Jehovah, bukod sa natutulungan natin ang pag-iingat sa peace and unity sa loob ng bayan ng Jehovah, natutulungan din tayo nito na maging mas malapit sa isa't isa. Okay, very good. Maganda yung komento mo. Maraming salamat sa iyo, Sister Langido. So, dadako tayo mga kapatid sa tanong sa number 12. Sister Sarah Pederizo, ito po yung tanong. Paano tayo tinutulungan ni Jehovah na maging mapagpatawad? Nakatulong po sa akin pag-isipan ang payo ni Apostol Pablo sa Roma 12:11. Ang sabi po doon na maging masigasi kayo sa banal na Espiritu. Sa study note, ang salitang Grego na isinaling masigasi ay literal na nangangahulugang umulo. Kaya ibig sabihin, tumutukoy ito sa pag-uumapaw ng sigasig o sigla dahil sa
influence ng Espiritu. Kaya maudyukan po tayo nito na mapakilos